Yesterday, we've talked about asset, liabilities, and equity. So ngayon, ang focus naman natin is expenses at saka revenue. So this one will be easy na sa inyo kasi alam niyo naman kung ano yung expense and ano na yung revenue. Pero sa accounting, expenses and revenue are fundamental concept na nagpe-play siya ng crucial role sa pagdetermine ng financial performance of a business. Ginagamit natin si expenses and revenue sa paggawa ng profit and loss report. So, si asset, liabilities, and equity, ginagamit naman natin siya sa balance sheet. Okay? Ulitin ko, kapag expenses and revenue, ang pasok niyang report is profit and loss report. Okay? So, ano nga ba yung expenses? So, pag sinabi natin expenses sa accounting and bookkeeping, ito yung mga cost na nai-incurred ng mga businesses in its day-to-day operations to generate revenue. So, yung mga cost na yun are necessary for running the business and nai-incur siya to produce goods or services. And sa bookkeeping, meron tayong iba't ibang types ng expense. So, meron tayong OP or operating expense, operating expense. Okay? And then meron din tayong tinatawag na direct cost or yung tinatawag nating cost of goods sold, okay? And then, meron din naman tayong tinatawag na non-operating expenses. Okay? So, yan yung tatlong types ng expenses pagdating sa accounting. Pag sinabi nating operating expenses, ito yung mga expense na regular and ongoing cost na na-associated siya sa pag-run ng business activities. So, for example, ano ba yung mga operating expenses natin? Yung rent, yung utilities, yung salaries ng mga employees, yung mga subcontractors, ayan, mga freelancers, mga office supplies, yan yung mga tinatawag nating operating expenses. And meron din tayong tinatawag na direct cost. Pag sinabi nating direct cost or yung cost of goods sold, ito yung mga cost na directly associated sa pag-produce ng goods or services. Okay? So, for example, binebenta is chair. So, ano ba yung mga direct cost or yung mga cost na directly associated sa pag-produce ng product? So, since chair siya at ang chair na tinitinda is wooden chair, so kakailanganin niya ng wood. So, wood is a direct cost pagdating dun sa business na yon. Okay? So, another one is, for example, mga feng shui, yung ina-offer ng client mo is feng shui services, okay? So, since feng shui siya, ano ba yung mga direct cost na related doon? So, pwede yung mga consultant na hinahire niya to do the feng shui para sa mga client niya. Okay? Ano pa ba? For example, okay? May mga online product na binebenta yung client nyo, okay? So, ano ba yung mga pwedeng direct na related? Kahit anong product, ano ba yung direct cost na pwede nyong maisip na hindi makakagawa ng isang sale yung business na yun kung wala yung cost na to. So, sila yung tinatawag nating direct cost. Kapag wala si direct cost, yung pagbenta ng product or ng service is hindi possible. Katulad ng nabanggit ko kanina, na pagbenta ng wooden chair, di ba? Kung wala kang wood, you cannot make a chair. And since hindi ka makapag-make ng chair, hindi ka makakabenta. Okay?
And then, meron din tayong tinatawag na non-operating expenses. Ito naman yung mga costs na hindi directly related do sa core business operations. So, ano-ano ba yung mga hindi naman related? So, let's say, interest on loans and depreciation ng asset. So, non-operating expenses sila. Okay? So, sa online kaji, online freelancing, or sa mga basic experience mo, ano yung mga common operating expenses na na-encounter mo? So, as I mentioned earlier, meron tayong uh, expenses sa operating na, let's say, rent expense. Okay? Rent expense. Software expense. Software expense. Madalas siya makikita nyo kapag nag-online kayo. Online work. Yan. Ano pa ba? Software expense. Website expense. Website. Let's say wages and salaries. Let's say meals and entertainment. Ano pa ba? Or food and beverages. Food and beverages. Parehas lang yan. So, nagkakaiba lang yan kung anong country yung ginagawa nyo, pero parehas lang yan. Okay? And then, ano pa ba? Mga utilities or mga communication expense. Ayan, yan yung mga common communication expense. So, ano yung rent expense? So, dito mo i-record yung mga payment mo sa renta. Okay? Software expense, ito yung mga software na katulad ng Zoom, or kaya naman Loom, o kaya naman let's say Canva. Ayan, mga software sila. Website expense, anything na related sa pag-upgrade ng website. Wages and salaries is ginagamit naman to record salaries ng mga empleyado. Utilities, ito naman yung account na ginagamit natin to record yung mga, let's say, Meralco bills, yung mga electricity, mga water bill. Ayan. And communication expense naman, anything na related sa communication. Okay? And sometimes may makikita kayo contractor fees or freelancer fees or virtual assistant fees. Yun yung mga common operating expense na ma-encounter nyo. And then, ano ba yung mga direct costs? Depende kasi ito sa nature ng business ng client mo. Katulad nung na-explain ko kanina. Okay? And then, let's talk about revenue. When we say revenue sa accounting, it is the total income generated by a business through its primary operations, so such as sales of goods or services. Kumbaga, nire-represent nito yung inflow of asset resulting from the sale of product or services. So, sa bookkeeping or sa accounting, meron tayong types ng revenue. Ito yung sales ng revenue and yung other revenue sources or other income. So, kapag sales revenue or income, iba-iba kasi ang tawag nila, depende din sa magiging client mo. Minsan, papalagay sa'yo, diba, yung client mo, ang ginagawa niya, coaching. Gusto niyang ilagay mo, coaching income. So, okay lang yun. Yun yung main income niya. So, kapag ganun yung situation, kapag may multiple source of income yung client mo, kailangan mo siyang i-categorize ng tama, okay? So, kapag sinabi naman nating other revenue or other income, ito yung nag-generate na revenue ng mga businesses from sources other than their primary operations. For example, ano yung mga common na makikita nyo sa online world? Meron tayong interest income, o kaya yung mga cashback from the credit card. Yan. So, pwede nyo siyang record as revenue.
So, again, madali na to sa inyo. Lagi nyo lang tatandaan, yung expenses ay expenses na na-incurred ng business owner or ng business itself from day-to-day operations para makapag-generate ng revenue. Okay? And then, ang revenue naman is yung total income na na-generate ng isang business through its primary operations. Okay? So, it can be sales of goods or services. Lagi niyong tatandaan kapag revenue, hindi lang yan pagbenta ng product. Okay? It can be in the form of service din. So, katulad ni Kaji, wala akong binibentang product sa mga client ko sa bookkeeping, pero nag-offer ako ng service. So, yun yung source ng income. Okay? So, I think that's all. And, yeah, so this one is very easy. And I hope you understand. If may question kayo, feel free to comment sa video na to.